Charot! Okay. Pwede ka na Parang interview naman. Kunyari busy ka. Natawa ako. Okay, te. Excuse me po. Yes. Ano po ba si Jess from Jess and Jello? Opo, ako po. Ano po yun? Bakit nga hindi na po kayo nag-upload? Kasi busy eh. Medyo na busy sa mga ginagawa. Itsura mo mukhang busy. Grabe. Almost 3 years in Canada. From this to this. Losyang na po. Sa kapisihan. Okay. Ano pong maitutulong ko sa inyo? I have some questions po. Yeah, just ask away. Di ba po pumunta kayong Canada as international student? Opo, last 2021, I studied post-degree diploma sa Camosun College sa Victoria, British Columbia. Okay. So, graduate na po kayo, no? Yes. Fortunately. Nakagraduate na po. If you remember po, how long po ang Canadian admission process nyo sa Camosun College po specifically? If you remember. As far as I can remember, I started like around October of 2021. Tapos nakakuha ako ng LOA mga January of 2020. Sorry. 2020 ng October to January 2021. Doon ako nakakuha ng LOA. So, nung October, nag-start ako yung parang magre-register ka muna sa province. Tapos ilalagay mo doon yung school kung saan ka gusto mo mag-aral. Tapos, yun na yung process na makikipag-connect ka sa kanila, may mag-get back sa'yo, sasagutin yung mga questions mo, tapos ibibigay din yung mga requirements, and then all the submissions, temporary LOA, mga around November. Tapos, inask nila, parang merong time frame na hanggang specific date, January 15, nila gusto ma-receive yung tuition fee para makakuha ako ng slot. Ma-secure ko yung slot ko for the program. Okay po. So, yung program nyo po ba, may co-op po ba? Kasi naririnig ko po yung co-op na yan. Baka yung iba hindi alam yung co-op. Yes, yung co-op is like parang sa atin internship siya or parang OJT, ganun. And yung program ko, optional yung OJT or yung co-op as we call it here in Canada. Personally, hindi ako nag-co-op, pero bago ako dumating dito, since may option for me to do that, nung nag-apply ako ng visa, binigyan ako ng student permit plus work permit para doon sa co-op purpose. Okay. So, pwede po bang mag-work ang students, international students sa Canada habang nag-aaral? Yeah, of course. Pwede kang mag-work ng 20 hours per week. I think hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung international students. If mag-aaral kayo dito, allowed kayo mag-work ng ganong karaming oras. Minsan pa nga may time nung dumating kami, mga after a few months, inallow nila na mag-full-time yung international students or after a year. Inallow nila. So, mga around 2022, later that year, parang pwede bigla na mag-full-time yung international students. So, yeah, pwedeng mag-trabaho as student. Okay. So, alam naman natin na kasama niyo po si Jello, si Jess and Jello. Yes. Yeah. So, anong opinion mo? Di ba lately, tinanggal na yung dependents? Like, mahirap nang madala yung dependents. So, yeah. Oo nga eh. Nakakasad nga yun. Pero, if meron talagang dependent gusto nyo silang isama, like how we did it, pwede nyo pa rin naman yun magawa.
if you are graduate sa Pilipinas ng bachelor's degree, you can go for a master's degree and you can bring your dependent. Overall, like, my opinion is very sad kasi for those people na wala silang college degree, it could have been like a chance for them to go here sa Canada together with their family or dependent na mag-aral dito ng degree at the same time have their family with them. Pero since bawal na nga, I guess only option if you have a dependent is to go for masters if you already have bachelors, or ikaw na lang muna mauna and isunod mo na lang sila kapag na-PR ka na, makasecure ka na ng PR. Okay. If you remember din, gaano katagal yung visa process nyo since may kasama ka, diba? Bali kami, nag-start kami ng visa process, I remember, mga around early May, around May 4 of 2021. And then nakakuha kami ng result mga June, late June. So mga around, ang bilang ko noon, 62 days yung hinintay namin for the visa. Umabot ng mga ganun. So, May, June, or mga July ata yun. Early July kami na-approve. So, since September yung intake, very short na lang yung preparation time. Kaya super legalig kami with the vaccines and everything. Punta dito, punta doon, bilig luggage, ganun. Sobra talaga. Medyo late na kami nakapag-apply. So, parang na legalig na kami nung na-approve kami kasi parang prepared naman kami, gusto namin ma-approve kami, but at the same time, very short ng notice ba. So, nagmamadali na kami with everything. Okay. Sa experience mo naman, nung nasa Camosun College ka, meron ba sila doon parang career advisor, like pwedeng mag-help sa inyo kung may problem ka sa career mo, sa school, kung hindi naman ba, kung ano ba naman sila, attentive or ano na? Well, so far, lahat naman ng interaction ko with Camosun employees na nag-help out sa mga international students, attentive naman sila sa concerns. You can reach them out by email. Most of the time, email lang ako sa kanila. But if hindi masagot yung question ko, pupunta ako sa mismong office nila. There's an office for international student. I remember when during my first semesters, I booked one-on-one consultation with them about what I should take sa course ko, paano ko mapaplan yung study ko for the rest of the semesters, for the 2 years that I'm going to study. So, okay naman, nakuha ko yung mga suggestions, nakakuha ko ng clue, pero most of the time, nakakakuha lang ako ng mga tips pag nagtatanong ako sa mga co-students ko. Kasi minsan, di ba, pag nagtatanong ka sa school, for example, they will send you links sa website, kanyan. And minsan, kaya mo nga sila tinatanong kasi you want to clarify something. So, parang, answer. You want a direct answer. So, minsan nakukuha ko yun kapag nagtatanong ako sa mga kaklase ko na lang. Yun muna minsan yung inano ko. Pero I suggest them to maximize yung benefit. Kasi libre lang naman lahat yun eh. Kung gusto mong lumapit sa kanila for anything. Even for applying for a job. Pwede ka sa kanilang magpatulong sa resume mo para makakuha ka ng part-time habang nagsuschool ka. Okay. So, nung namimili ka ng school, nag-consider ka ba ng ibang province or ano? Actually, oo. Nag-try muna ako sa, New Brunswick. May school doon. Kaso, ang problema lang is, nakapag-send na ako lahat ng mga application, yung mga documents ko, diploma ko and everything, tapos nag-reply na rin sila sa akin. Kaso parang sobrang dami nag-a-apply doon sa school na yun, na
hindi na sila nag-get back to me. Ewan ko kung na-receive na nila yung documents ko, pero parang na-receive nila yun, pero hindi pa kasi sure yung slot din kasi nga sobrang dami nag-a-apply. So, nung wala na ako naririnig sa kanila, around October yon, doon ako nag-inquire sa Kamusun College. And na-mention namin to before sa vlogs na one of the factors kung bakit kami go for BC is meron kaming relatives dito, yung pinsan ko, doon siya nag-aaral. So, siya yung nagsabi sa akin about Kamusun College. So, doon ko nalaman. Okay, last question. Since, di ba, graduate ka na, so, ano naman napansin mo yung opportunities mo, which is related sa inaral mo, madami bang opportunities, competitive ba? Yeah. So far naman, okay, yung opportunities. Luckily dito sa kung saan kami is yung Victoria, BC. It's the capital of British Columbia. So, nagkaroon kami ng opportunity to work sa office. Kaming parehas ng ni Jello. So, maraming opportunities for office and for healthcare as well. For my specific program, which is yung HR, medyo difficult lang kasi kailangan mo, it's either may experience ka or yung education. But sometimes, since hindi naman lagi nag-hire ng HR sa isang kumpanya, so kapag may opportunity na lumabas like job posting, most likely yung may experience na rin yung nakukuha. Either experience nila from inside Canada or outside Canada. So, nung mga first few months, like first month after I finished my studies, tapos naghanap ako ng trabaho, medyo nahirapan ako sa paghanap ng HR na job. Ang dami kong in-applyan and then counted ko lang siguro sa kamay ko kung ilan lang yung nag-reply for an interview. Though, very, naman ako noon, hopeful, blessed na nakakakuha ko ng interviews. But at the same time, I feel like hindi sobrang dami. Pero for sure, once you have experience sa office and then maybe kung hindi ka makapasok talaga as HR first, you can try going in sa company ng ibang position and then work your way dun sa HR position. So far naman, nung after ko graduate, nagkaroon ako ng opportunity to work na something related dun sa tinapos ko. Unfortunately, I have to leave kasi parang nakakita din ako ng iba pang opportunities and I just grab yung ibang opportunity kahit hindi na siya masyadong inline. So for job opportunities, I feel like marami naman dito sa place kung saan kami nakatira. Specifically for my program, hindi masyado. Pero kung pag-iihan yung pag-a-apply, makakakuha naman. Okay, that's it for today's Thank you video. for visiting our home. Charot. Mag-upload po ba kayo palagi? Hindi natin sure. Stay tuned. Sure po kayo? Kailangan sure. Kasi wala na po kami mapanood. Hindi. Basta yun, galingan lang. Push lang ng push, try lang ng try, apply lang kung apply. Kapag meron kayong gustong school, ang masasuggest ko lang as international student, kung may gusto kayong school, applyan nyo. Huwag kayong mag-settle lang sa isang idea na papasukan yung school. Do research, research, research. Make your research as your best friend. Yun talaga yun. And hindi lang basta click sa Google and all that. Kailangan talagang babasahin mo ng maigi lahat ng sinasabi. And ask. Kasi madalas, yung mga sagot naman nasa paligid-ligid lang. Ganun. So yun guys, Okay. good luck! Please like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Bye!